Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action and thriller film na may pamagat na big match. Ang MMA fighter na si Choi ay binansagang The Zombie Fighter, at alam ng lahat na malayo pa ang mararating ng atletang ito. Sa unang pagkakataon ay nakakita ang Korea ng isang fighter na maghahakot ng mga award para sa bansa. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay nakamit niya sa tulong ng kanyang kapatid na si Young-ho. Isang nalalapit na paghaharap ni Choi, at isa ring kampyon na si Andre ang inaabangan ng lahat. Subalit isang balita ang lumabas kung saan ay hindi matutuloy ang laban dahil nagpositibo sa droga si Andre kaya't hinuli ito ng mga pulis. Inakala ni Young-ho na umiiyak si Choi dahil nasayang ang kanyang pagsasanay, ngunit bumabawi pala ito ng kain. Hindi nakinig si Choi sa utos ng kanyang kapatid na kanya ring coach kaya't agad siya nitong pinigilan na nagresulta sa pagpambuno nilang dalawa. Nagkaroon ng mga interview kung saan ay sinabi nilang nang hinayang silang lubos dahil hindi natuloy ang laban. Kinausap ng isang lalaki si Young-ho at pinapuntahan sa kanya ang isang address. Sumunod na araw ay maagang bumangon si Choi at sinimulan ang kanyang araw sa pagtakbo. Sa kabilang dako naman ay makikita si Ace na kinontak ang mga mayayamang tao dahil isang laro ang kanyang ipapalabas. Pag-uwi ng bahay ni Choi ay may mga pulis na hinahanap ang kanyang kapatid. Tinawagan niya ang telepono ni Young-ho, ngunit dala ito ng pulis dahil natagpuan ito sa isang crime scene at si Young-ho ang suspect. Inimbestigahan si Choi dahil natagpuang patay ang lalaking kausap ni Young-ho kung saan ay malaking pera ang naging deal ng dalawa. Nais nang umalis ni Choi, ngunit hindi pumayag si Detective Do dahil isa rin siyang suspect. Sa kulungan ay patuloy na nagpapalakas ng katawan si Choi nang biglang lapitan siya ng isang bilanggo. Binigay sa kanya ang isang box na naglalaman ng singsing at device na magagamit sa komunikasyon. Inakala ng mga pulis na nababaliw na siya, subalit kausap niya noon si Young-ho na hawak pala ng mga gangster. Nakausap niya si Ace kung saan ay pinaliwanag nitong nasa kanya ang desisyon kung mabubuhay si Young-ho kaya't kailangan sumunod ni Choi sa kanyang utos. Gamit ang mga CCTV ay kayang makita ni Ace ang ginagawa ni Choi at sinabing magsisimula na ang laro. Binalaan ni Choi si Ace na huwag sasaktan si Young-ho, ngunit iniutos nitong isuot niya ang bracelet upang malaman kung nasaan ang kanyang kapatid. Bumukas ang pintuan ng selda nang hindi namamalayan ng mga pulis kaya't dahan-dahan siyang lumabas. Nakita siya ni Detective Do kaya't agad inutusan ang mga pulis na hulihin si Choi. Hindi nagustuhan ni Choi na ibabalik siya sa kulungan kaya't pinalagan niya ang mga pulis. Pinapakita ni Ace sa mga kliyente na matakasan ni Choi ang mga pulis at nagsimula ang pustahan. Dinumog ng mga pulis si Choi at kinuryente rin siya, ngunit hindi ito tumalab sa malakas niyang katawan. Isinara ang pintuan, ngunit nagawang tumalo ni Choi bago pa siya makulong. Dahil nakatakas si Choi ay binigay ni Ace ang pera sa mga nanalo. Sinasabi ni Ace kung saan dadaan si Choi, ngunit napunta siya sa lugar kung saan ay mas maraming bantay. Nagsimula ang round 2 habang hinahabol si Choi ng unang team ng mga pulis. Mga riot pulis na ang humabol sa kanya, kaya't malapit nang makorner si Choi, buti na lamang at nakapasok siya sa isang bus. Nilagyan ng tear gas ang sasakyan, habang nakalabas na rin sina Detective Do. Biglang lumabas si Choi sa taas ng bus at tumalon sa bubong na malapit sa kanya. Ngunit muli siyang nalaglag kaya't naghanda ang mga pulis. Binuksan ni Ace ang isang pintuan, kaya't tumakbo si Choi habang pinapaulanan ng rubber bullet. Nagawa niyang akyatin ang bakod at nahulog na lamang palabas. Dumating si Red Angel upang sunduin siya habang ibinalitang sangkot silang magkapatid sa isang murder case. Dinala ni Red Angel si Choi sa lugar kung saan pinapahirapan ng gangster na si Axe ang kanyang kapatid. Ngunit doon magsisimula ang round 3 at haharapin niya ang mga gangster na bantay sa kasinong iyon. Nang bumagsak ang bantay ay nakapasok siya sa isang karaoke kung saan ay pinakanta pa siya ni Ace bago bigyan ng impormasyon. Tinawagan ni Red Angel ang mga pulis, kaya't patungo na ang mga ito sa kasino, habang ang mga gangster naman ay hulihin rin si Choi. Pumasok ang mga gangster sa karaoke at dinumog ng mga ito si Choi. Sinabi ni Ace na kasama ni Axe na boss ng mga gangster ang kanyang kapatid, kaya't muling nakipaglaban si Choi. Napabagsak ni Choi ang mga gangster, habang patuloy ang pagpasok ng pera kay Ace. Nagsimula ang round 4 kung saan ay hinahabol siya ng mga gangster ng kasino. Narating niya ang isang kwarto kung saan ay pinakita sa kanya ang putol na daliri ng kanyang kapatid. Bumukas ang isang pinto kung nasaan si Axe at mga tauhan niya. Agad niyang sinugod ang mga ito na mga walang nagawa sa malakas niyang katawan at kaalaman sa pakikipaglaban.
Tinamaan si Choi at muntik na rin siyang mahulog. Dumating na ang mga pulis sa kasino habang hinahanap ni Choi si Yeong-ho. Ngunit hindi si Yeong-ho ang naroroon at pinakita sa kanyang pinahihirapan ito. Nakalabas si Yeong-ho at sinabi ang mga karatola ng building na kanyang nakita. Tumungo ng rooftop si Choi, ngunit naabutan siya ni Detective Do. Pinusasan siya ni Do kaya't nais niyang isama ito sa pagtalon. Agad na binuksan ni Do ang posas, kaya't mag-isang nakatalon si Choi. Dumating sina Red Angel, ngunit wala na roon si Choi at iniwan ang kanyang bracelet. Nakita ni Red Angel si Choi na tumatakbo, kaya't agad siya nitong hinabol. Nagpambuno ang dalawa, ngunit nakatakas si Choi. Nakita niya ang karatola na sinabi ni Yeong-ho, ngunit sinubukang ilipat ng kalaban si Yeong-ho. Nakita ito ni Choi, kaya't nagmadali niyang tinawid ang nagraragasang mga sasakyan subalit hindi niya naabutan si Yeong-ho. Sa oras na yun ay may bumangga kay Choi at agad siyang isinakay ng mga tauhan ni Ace. Kumalat na rin ang video ng pagpapambuno ni Choi at Red Angel habang binigay naman ni Ace kay Axe kung paano mahahanap si Choi. Sa paggising ni Choi ay nakita niya ang sarili na nasa isang malaking stadium na puno ng tao. Sinabi ni Red Angel na naroroon si Yeong-ho at nakausap niya ito. Biglang nalipat kay Ace ang screen kung saan ay sinabi nitong malapit na sila sa finals ng laro. Nangako si Ace ng malaking pera sa oras na buhay pa si Choi kapag natapos niya ang laro. Binigyan sila ni Ace ng 30 minuto upang mahanap ni Choi si Yeong-ho kung hindi ay sasabog ang bomba na nakakabit sa kanilang paa. Nais malaman ni Choi kung nasaan ang kanyang kapatid, ngunit hindi alam ni Red Angel kung nasaan ito. Nakita ang dalawa ng gang ni Axe na noon ay armado ng mga patalim. Sumugod ang mga gangster, kaya't napilitan si Red Angel at Choi na ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang mapatumba ang mga kalaban ay agad na lumabas ang dalawa upang hanapin si Yeong-ho. May tama pala si Red Angel, kaya't lumabas na ito ng stadium habang abala si Choi na hanapin ang kanyang kapatid. Hinabol si Choi ng mga gangster habang naroroon na rin ang mga pulis upang hulihin siya. Nagawang makatakbo ni Choi habang nakatakas naman si Yeong-ho sa nagbabantay sa kanya. Muntik na silang magpang-abot ngunit isinara ni Ace ang lagusan. Sumunod na eksena ay ikinagulat ni Ace nang makitang nasa rooftop na si Choi. Ngayon lamang nakakuha si Ace ng kagaya ni Choi na umabot sa kanyang final game, kaya't malaking pera ang pinagpustahan ng mga kliyente nito. Nakasalubong ni Choi si Axe at inatake siya nito hanggang sa muntik nang mahulog ang gangster. Nang masagip si Axe ay pinaliwanag ni Choi na may taong pinaglalaruan lamang sila. Nahanap ni Choi ang kinaroroonan ni Ace, kaya tumalon siya hanggang sa makapasok sa kwartong kinaroroonan ng kalaban. Na-disable na ang bomba, kaya't ganun na lamang ang tuwa ni Yeong-ho. Hindi makapaniwala si Ace dahil natunton ng noon ay walang malay na si Choi ang kanilang pinagtataguan. Papatay na sana ni Ace si Choi, ngunit hindi nito tinuloy. Tatakas na rin sana si Yeong-ho, ngunit muli itong nahuli ng kalaban. Samantala isinakay naman ng mga kalaban si Choi, ngunit natangay ni Red Angel ang sasakyan. Napag-alaman naman ni na Detective Do na isa palang dating atleta si Red Angel, ngunit nasira ito dahil sa illegal niyang laban. Tinawagan ni Red Angel si Ace upang sabihing nasa kanya si Choi. Pagbalik ni Red Angel sa kwarto ay agad itong inatake ni Choi. Pilit na inalam ni Choi kung anong koneksyon ng babae kay Ace, ngunit isang matanda ang dumating kaya't natigilan si Choi. Ito ang ama ni Red Angel at ikinuwento nitong isa palang dating martial arts champion si Red Angel. Hiningi ni Choi ang tulong ng kaibigan niyang si Jaeol, habang si Red Angel naman ay kinuha ang pera mula sa mga tauhan ni Ace. Muling kinausap ni Ace ang kanyang mga kliyente at sinabing buhay pa si Choi kaya't magpapatuloy ang laro. Pinaliwanag ni Jaeol na isang malaking sindikato ang pilit na nagpalaro kay Choi at naisipan nitong ibunyag ang iligal na gawain. Nais gumanti ni Choi at si Red Angel ang magbabalik sa kanya sa laro dahil binigyan ito ng pera ni Ace upang ibalik si Choi. Kasama si Jaeol ay tumungo si Red Angel at Choi sa lugar ng tagpuan. Muling isinuot ni Choi ang bracelet at umaasa siyang malaki ang maitutulong ni Jaeol na isa ring hacker. Nawala ng signal ang buong lugar, ngunit hindi nito naapektuhan ang mga monitor ni Ace dahil sa magaling nitong hacker na si Guru. Nagsimulang muli ang laro kung saan ay sinabi ni Ace na kailangang talunin ni Choi ang kalaban sana niyang si Andre na isa ring martial arts champion. Samantala ay nakita ni Red Angel sa kanyang mga gamit ang isa ring bracelet at alam niyang nais siyang paglaruin ni Ace.
Isang MMA championship ang makikita ng mga kliyente ni Ace at tanging sila lamang ang makakakita ng laban. Nahanap ni Choi ang kinaroroonan ni Yeong-ho, ngunit naghihintay na sa kanya si Andre. Nagulat si Choi sa biglang atake ng kalaban, habang tinawagan ni Red Angel si Ace, upang sabihing si Ace ang dahilan kung bakit nahanap ng mga pulis ang kanyang kasino. Tinawagan rin ng babae si Detective Du, habang nahihirapan naman sina Jae-yul na hanapin ang system ni Ace. Ngunit dumating si Red Angel at sinabing ang bracelet ni Choi ang dapat hanaping signal ni Jae-yul at binigay sa babae ang isang flash drive. Nahirapan si Choi sa kanyang kalaban, ngunit nakikita ito ni Yeong-ho kaya't naiko-coach niya ang kanyang kapatid. Nahanap ni Red Angel kung nasaan si Ace, habang inihulog naman nito si Yeong-ho upang lalong magalit si Choi. Nagsimula na ang pustahan at malaking pera ang pumapasok sa account ni Ace at inutusan niya si Guru na i-transfer ang pera. Pasimpleng tumungo sa ilalim ng sasakyan ni Ace si Red Angel at sinalpak ang flash drive mula kay Jae-yul. Dahil dito ay nakita nila ang kasalukuyang laban ni Andre at Choi kaya't inilagay nila ito sa lahat ng social media platform. Nang bumagsak si Andre ay sinubukang tulungan ni Choi si Yeong-ho ngunit muling bumangon ang kalaban dahilan upang mabugbog si Choi. Malapit nang makuha ni Ace ang pera habang dumating na rin si Axe upang tumulong na hulihin si Ace. Nakita ng mga tao ang nangyayaring laban, kaya't nag-offline na rin ang mga kliyente ni Ace. Nakita ni Yeong-ho na nakaleib na sila, kaya't agad niyang sinabi ito kay Choi. Nabuhayan ng loob si Choi at nagawa niyang makawala kay Andre. Isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, ngunit lubhang nanghihina na rin si Choi. Inihulog naman si Yeong-ho, ngunit nagawa pa rin itong makaligtas. Dinala ni Axe ang mga nahuli nilang kalaban kay Detective Du, ngunit hinuli rin ang mga gangster. Nakalabas na ang magkapatid, ngunit tumawag si Ace upang sabihing hindi pa tapos ang laro. Agad niyang tinungo ang sinabing lugar ni Ace upang pagbayarin ito sa lahat ng nangyari. Mula sa likod ay umatake si Ace at nahirapan si Choi dahil sa armas nito. Pinahirapan nito si Choi, ngunit dumating si Red Angel upang tumulong. Agad na niyakap ni Choi si Ace at sabay silang nahulog. Hindi naman namatay ang dalawa at agad na niyakap ni Red Angel si Choi. Inilahad ni Detective Do ang lahat na nakuhang ebidensya habang isinugod naman si Choi at Yeong-ho sa hospital. Dito po nagtatapos ang video at kung nagustuhan nyo ay maaari kayong mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.